At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ngayon ang pag-uusapan natin ay etong si Sanji Boy. So di naman lingid sa kaalaman ng marami sa atin na medyo maraming haters o bashers etong si Sanji. So ina-underestimate pa nga yung lakas ni Sanji. So kaya ngayon titignan natin kung ano na yung mga achievements o yung mga nagawa ni Sanji dito sa may Egghead Arc. So ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga natin sisimulan kay Nami at saka nga sa Seraphim na Jinbei na to. So yung isa sa mga na-achieve o magandang nagawa ni Sanji ay yung nagawa niya ngang iligtas etong si Nami sa kamay ng Seraphim na Jinbei na to. So dito talagang mapapahamak na etong si Nami, pero just in time ay dumating nga etong si Sanji para tulungan at iligtas etong si Nami. At maliban pa nga dyan ay sinasabi nga rin na etong si Sanji Boy pinahiya niya o napahiya niya etong Seraphim na Jinbei na nga na to. Alam naman natin na etong mga Seraphim na yan malalakas yan, pero eto si Sanji kita naman di siya tinablan nung ataking ginawa sa kanya nung Jinbei na Seraphim na nga na to. Tinatawanan niya lang yan at eto binabanat-banatan niya lang ng parang ganong kadali etong Seraphim na Jinbei. So kaya nga sinasabi na etong si Sanji talagang lumakas na rin naman siya at eto nga pinapahiya niya lang itong mga makukunat na Seraphim dyan. Pero maliban pa dito sa pagliligtas ni Sanji kay Nami, yung isa pang na-achieve ni Sanji dito sa may Egghead ay yung sa pagliligtas din pati dito kay Bonnie dyan naman sa Pacifista. So dito kitang kita na natatanggapin na ni Bonnie yung pag-atake o laser nung Pacifista sa kanya, pero biglang sulpot etong si Sanji at ayan grinab niya si Bonnie para makaligtas dyan sa laser na yan. Pero maliban pa dyan ay diba biglang sulpot pa nga dyan etong isa sa mga marino at ayun tatagain na etong sila Bonnie, pero to the rescue pa nga rin dyan etong si Sanji. So yun dito yung sa medyo naguguluhan kung bakit para bang tinatanggap na ni Bonnie ito nga laser beam sa kanya nung Pacifista hindi siya pumapalag, kasi nakikita niya dito sa mga Pacifista na to yung tatay niya nga si Kuma. So kaya yan lutang etong si Bonnie, pero yun nga dahil nga sa malupit etong si Sanji habang lutang dyan etong si Bonnie ay ayan niligtas niya etong si Bonnie sa mga pag-atake nga sa kanila. Pero maliban pa dito kay Bonnie ay talo naman tayo dito sa side na ni Edison. So eto naman yung time na lumabas nga etong mga Seraphim at ayun lalaserin na o nilaser na talaga pala yung Seraphim na Jinbei na to etong si Edison. At ayan nung malapit ng tamaan ng laser etong si Edison, biglang dating na nga etong si Sanji dyan at mabilis niyang nailigtas etong si Edison dyan. So kaya nga dito mangyak-ngyak na etong si Lilith, kasi nga parang kala mo tatamaan na etong si Edison dyan. Pero hindi nga nagtagumpay dyan itong Seraphim na Jinbei na to dahil ang bilis nga ni Sanji Boy natin dito. At speaking sa bilis neto ni Sanji ay puntahan din natin pati yung time na laser na nga rin o aatakihin na ni Kizaru etong si Bonnie. So dito kita natin na wala na rin palagi etong si Bonnie at nung aatakihin na nga siya neto ni Kizaru ay biglangan dating etong si Sanji at ayan pang dineflect niya etong laser dyan ni Kizaru. So yun nagulat etong si Bonnie kasi nga biglang dumating etong si Sanji. So dito kung mapapansin niyo sa Egghead Arc ay parang showcase talaga ni Oda kung gaano kabilis etong si Sanji. So dito nagulat nga pati si Frankie, kasi sabi nga ni Frankie teka lang laser yun pero eto nga wala lang dineflect lang yan, parang andali-dali ni Sanji at ang bilis nga ng pagkakareact dito ni Sanji. So kaya nga eto yung iba sinasabi na etong si Sanji Boy talaga may pagka God of Speed o siya talaga yung God of Speed. So ewan ko lang kung mag-a-agree kayo dyan. Pero eto nga 2 beses na naililigtas ni Sanji etong si Bonnie dyan sa may Egghead Arc. Una dun sa Pacifista at ngayon naman laban dito kay Kizaru. Pero maliban pa dyan, di pa tapos ito si Sanji, kasi nga balikan din natin itong pag-a-assist niya dito kay Luffy nung nilalabanan na nga ito si Saturn. So dito kita nyo naman ang lupit ng performance nga dito ni Sanji. Ayun siya yung nag-iwas nga o yung kumuha
kinuha dyan kay Dr. Vegapunk para hindi tamaan ng mga pag-atake ni Saturn at siya yung nagdala ngayon dyan nga kay Vegapunk paalis dyan kay Saturn. So dito sa tingin ko medyo mahihirapan etong si Luffy sa pakikipaglaban dyan kay Saturn kung wala etong si Sanji Boy dyan. Kasi isip-isipin pa, iintindihin pa ni Luffy etong si Dr. Vegapunk habang nakikipaglaban dyan kay Saturn. But since na nandiyan na nga etong si Sanji Boy, kaya nagkaroon ng maaasahan dyan si Luffy na magbibitbit o mag-aalis kay Dr. Vegapunk dyan sa area nung labanan nila. So kaya ayan, nakapag-concentrate ng maigi etong si Luffy sa pakikipaglaban dyan kay Saturn. Pero going back nga dito sa pagbibitbit ni Sanji dyan kay Dr. Vegapunk, ay habang binibitbit niya nga yan, diba, ay siya rin etong si Sanji rin yung nakakita dun kay Venus at saka nga dyan kala Bonnie at saka kay Frankie. So dito nung aatakihin na ni Saint Venus etong sila Frankie, etong sila Bonnie, ay bigla nga dating dyan etong si Sanji at ayan, pang, bigla nang sinipa sa may baba etong si Saint Venus dyan at nailigtas niya ngayon etong sila Frankie, sila Bonnie dito sa kamay naman ni Saint Venus. At so dito yung isa sa sinasabing na-achieve ni Sanji bukod sa pagliligtas dyan kay Frankie sa kay Bonnie ay yung dahil nagawa niya ng ma-damage o ma-injure ba kahit papano, kahit konti lang daw etong si Saint Venus dyan. Kasi ayun dugo etong si Saint Venus dyan. So indication nga lang daw yan na kahit papano nasaktan etong si Saint Venus. At talagang napakalaking plus points niyan kapag nakaisa ka sa mga 5 elders na yan. At eto nga si Sanji nakaisa na. Pero kung mapapansin nyo nga dito, pati nga yung sa pagkakadrawing ni Oda, yung sa effect kung gaano kabilis etong si Sanji, ganun din na-showcase din dito. So kaya nga di ko alam, ewan ko sa inyo kung mag-agree kayo na etong si Sanji, ano siya, God of Speed. At so kaya ayan, ay kayo na nga bahala ulit guys kung mag-agree kayo na etong si Sanji yung tinatawag nga ngayon na God of Speed. So na-convince na ba kayo dyan o hindi pa? But anyways, ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong mga magagandang nagawa o na-achieve ni Sanji dito sa may Egghead Arc. So siguro may mga kulang pa tayo dyan, di pa natin nakikita, pero so far eto pa lang naman o eto na yung mga nagawa ni Sanji magaganda dyan sa Egghead Arc. But then mamaya try natin na ipakita naman siguro kung ano yung nagawa ni Zoro natin. So yun, sa mga naghihintay naman sa inyo ng chapter 2 ni Demon Slayer natin, Infinity Castle Arc, ay hintay-hintay lang. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa second channel natin, ay yung link niya nandiyan lang sa may comment section saka sa may description. So doon ko po ginagawa ito si colored version na ni manga ni Demon Slayer natin. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat nga guys sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.